Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan na Abante Iyaka. Nako, Tore Tomistigo na. Aba, nagtatanong po mga kababayan, grabe ang ginawa. So yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Nako yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin itong si Pastor Abante. Nako, sabi po kasi dito ni Pastor Abante mga kababayan, kaya po siya nag-walk out ha. Pag-walk out ni Abante dulot umano ng kanyang malasakit sa kaban ng bayan. Aba. Sabi niya po dito, Isa lamang itong exercise ng kawalang saysay at pag-aaksaya ng pera ng taong bayan kaya mag-walk out ako sa pagdinig na ito ngayon. Aba. Pag-aaksaya daw mga kaubayan ng pera ng kaban or kaban ng bayan. Okay? Pag-aaksaya daw ng kaban ng bayan ang dahilan or itong impeachment against sa President Bongbong Marcos Jr. ay pag-aaksaya lang daw ng pera ng bayan ayon po kay Abante. Pero teka lang ha. Himay-himayin nga natin yung mga ginawa ni Abante. Si Abante po ay naging chairperson no sa Quadcom, di ba? Sa Quadcom, sa Tricom, at sa mga pagdinig against Vice President Sara Duterte. Nandun po si Abante sa lahat ng ito mga kababayan ha. Basta nung 19th Congress, pag pinag-usapan si Vice President Sara Duterte, pag may hearing si Vice President Sara Duterte, maging sa Department of Education, no, maging sa Office of the Vice President, present po si Abante, mga kababayan. No? Marami silang ginawang hearing. Marami po silang ginawang hearing against Vice President Sara Duterte. Ang tanong sa iyo, Abante, may napala ba kayo doon? May napala ba ang taong bayan sa ginawa ninyo kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba yun? Eto na naman yung ginagawa mong pag-aaksaya ng kaban, ng bayan. No? Ngayon mo sinasabi. Pero nung trinatrabaho nyo si Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara, nasabi mo bang, teka lang, ang dami na yata nating hearing na ginawa, no? Ang dami na nating investigation na ginawa. Wala naman tayong napapala. Baka nag-aaksaya na lang tayo ng pera dito. Nag-aaksaya na lang tayo ng kaban ng bayan dito. Hindi mo yun naisip? Grabe ka. Ngayon mo lang napagtanto na ang impeachment pala ay pagsasayang ng pera. Pero nung in-impeach nyo si Vice President Sara Duterte, no, na sinasabi ay mayroong mga incentive ang mga congressman. Hindi ka nagsabi na, sayang ang pera dito, di ba? Hindi ka nagsalita. Bakit? Nakinabang ka kasi. Di ba? Sabi nga, di ba, nung sa Quadcom pa, bawat hearing sa Quadcom may katumbas. Milyon yata, correct me if I'm wrong, sa mga umuugong na balita noon, di ba? Sa online. Baka ipatawag tayo, wala tayong ebidensya, pero sinasabi talaga noon, di ba? Ng mga supporters, mga DDS supporters, yung mga big time, di ba? Na bawat hearing, maging kayo mga kababayan, napanood nyo yun, di ba? Na sinasabing, bawat hearing sa Quadcom may katumbas. May incentive bawat chairman, mga miyembro. Kaya nga tingnan nyo ngayon napakatahimik po ng House of Representatives, di ba? Napansin nyo?
yung mga maiingay kay Vice President Sara Duterte sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Yung young guns, di ba? Ha? At marami pang iba. Hindi na natin naririnig ngayon na nagsasalita eh. No? Hindi na, nabusalan na yata mga kababayan. Oh. Alam naman po natin, no? Itong mga congressman na ito, hindi po ito magsasalita, no? Kung wala rin silang mapapala, kung wala silang makukuha na pakinabang. Di ba? Ganun lang naman yun mga kababayan. Sila noon maiingay kasi nakikinabang po sila. Di ba? Ngayon, hindi po sila nag-iingay dahil yung pinakikinabangan nila noon, yun ang i-impeach. Di ba? Kayong mga maiingay noon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mag-ingay kayo ngayon sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi pag hindi kayo nag-ingay, isa lang pong iisipin ng taong bayan, drama lang po ang lahat ng ito. Okay? So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan, just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong post, no? Mula sa Masang Pilipino. Sabi po dito, Akbayan Party List, thumbs down kay VP Sara bilang Vice Presidente. Nasa ibang planeta yata ang mga inayupak na ito. Alam niyo po ba kung ano? Kung gaano kalaki ang agwat ng trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte para sabihin yung thumbs down. Sa bagay, wala naman kaming pakialam kung thumbs down kayo. Ang importante naman ng taong bayan kung ano po ang kanilang damdamin, di ba? Kung kanino sila nagtitiwala, no? Grabe naman itong si Dilima, pati si Ngiwi, di ba? Thumbs down daw sila kay VP Sara bilang Vice Presidente. Wala, ang sabi ko kanina, wala kaming pakialam kung thumbs down kayo. Ano bang basehan ninyo? Di ba? Anong basehan ninyo para thumbs down ang VP Sara kaysa kay President Bongbong Marcos Jr.? Ibig sabihin, okay kayo kay President Bongbong Marcos Jr. kahit negative 27 ang trust rating, mga kaubayan, okay pa rin sila. Samantalang kay VP Sara, positive 30 plus, di ba? Thumbs down kayo. Ay ba mga baliktad pala yung mga pag-iisip ninyo? Diba? Mga baliktad yung mga pag-iisip ninyo kung yan po ang mindset ninyo. Sa bagay, mahirap pilitin ang ayaw talaga. Kasi nung una pa man, ayaw talaga nila kay VP Sara, di ba? Kaya mahirap pong pilitin ito. At saka malaki pong sagabal po talaga si VP Sara sa kanila di ba? Lalong-lalo na sa mga makakaliwa. Ito, mga kakaliwa, itong mga hinayup. Ito, diba? Basta kasamahan ni Risa Hontiveros. Diba, akbayan din itong si Risa Hontiveros. Kaya takot na takot sila na maupo si VP Sara dahil mauubos sila Diba? Mauubos po sila. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? Just comment down below at ito, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, grabe to. Kapapasok lang, tablado na. Kawawa na, iyak malala. Ito mga kababayan, Coach Oli, pasok. Eto, pag-usapan natin itong kay Torre. Grabe, talagang binaboy na ni Torre itong itong pagiging PNP chief niya. Jiggy, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ipatutupad ang batas ng patas at walang pinapaboran. Kanina nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nanguna sa kanyang donning of rank at oath-taking ceremony sa Malacanang. Kasama niya Nartates yung kanyang buong pamilya nang tanggapin niya ang pinakamataas na ranggo sa hanay ng PNP. Nagpaabot din ng pagbati kay Nartates ang palasyo para sa kanyang promotion. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So naging ginawang PNP chief to si Nartates. Tapos may sakit pa si Bongbong Marcos. Pero pinilit niya siya mismo. Hindi natin alam kung baka matagal na yan. Basta pinilit niya
Okay? Isipin mo, talagang tapos naging 4-star. Di ba? So yan, ilantarang kabastusan kay Tory. Alam mo, Tory, ginago ka. Ikaw lang ang nauto para kidnapin si PRRD. Wala silang nauto. Kaya, hindi mo ba Kaya nga dapat dito kay Tory mga kababayan, tumistigo na ito no? Sa ICC. Na talagang mali po ang ginawa ng PNP doon kay former President Duterte. Ngayong nilalaglag na po si Tory, di ba? Dahan-dahan na po siyang nilalaglag. No? Biruin mo napakataas po mula PNP chief. Ngayon MMDA manager mga kababayan. Diba? Malaking malaking sampal kay Tory. Matapos siyang gamitin ng administrasyong ito. Ganun lang. Ganun lang ang kapalit mga kababayan. Sa bagay, no? Kasi no choice na rin si Tory, no? Bad record din si Tory. May bad record. Diba kasi nga no choice siya kung di sumunod lang sumunod. Kasi diba si Tory nabalitaan nyo na persona non grata sa Samar si Tory. Opo, na persona non grata po sa Samar si Tory mga kababayan. So baka iniisip ni Tory mas mabuti na ang ganito kaysa sa wala lang, 'di ba? Na mawala lang yung pinaghirapan niya na papadala kay former President Duterte sa dahig, 'di ba? napapansin? Sa dami-dami, bakit ikaw ang nautusan ni Bongbong Marcos? Kasi utu-utu ka. Sorry. Disposable nga, no? Disposable po si Tory mga kababayan. Lahat naman ng sa gobyerno, pero si Tory talagang pinaka-disposable. Di ba kasi nga may bad record? May bad record po, kaya disposable anytime, no? Mabuti nga siya di ba? Sa dami-dami po ng general, siya ang napili, di ba? Na maging PNP chief. At least, di ba? At least naging PNP chief po siya mga kababayan kahit papano. Tapos ginawa kang PNP chief. Ilang araw lang tinanggal ka. Tapos binigyan ka ng posisyon para mag-resign ka para makuha nitong mamang ito yung 4-star. Kasi hindi pwedeng 2 4-star. Di ba ang clown mo, Tory? Hindi mo napapansin, ginagawa ka ng tanga. Meron ba kayong naging kaklase na ganyan? Or kagrupo? Or kaibigan? Na lagi nyo pinagtitripan? Yung parang tawagin namin before yung kicker sa grupo. May ganyan lagi, may kicker. Hindi niya napapansin. Akala niya sikat siya. Pinagtitripan na siya. Bakit? Pal. Parang Tory. Pangalawa, iniinsulto na siya. Hindi pa rin nakakapuna. Alam mo yung mga taong ganyan, ba't di nakakapuna? Mukhang pera. Mukhang pwesto. Mukhang prestige. Tingnan mo, ginago ka na, Tory. At ang masama nito, 2 kayo ni Bongbong Marcos. Parang binaboy nyo yung posisyong PNP chief. Nilaro nyo ng nilaro. Paabot ng pagbati at suporta ang Pangulo kay General Nartates para sa kanyang husay sa pamumuno sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga mahalagang papel na ginampanan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Mula sa palasyo ay nagtungo dito sa Campo Crame si Nartates kung saan ginawaran siya ng arrival honors. Tradisyon niya ng PNP tuwing may mauupo bagong PNP chief. Pero sa palagay niyo po ba mga kababayan, walang naging impluensya ang Rimulya dito po sa pagkakahirang na PNP chief nitong si Nartates? Di ba? Kaya nga po di ba? Ito po yung pinag-awayan nila ni John Vic, di ba?
DL Secretary John Vic Rimulya na dapat itatapon na ito sa ni Torre, di ba? Sa Mindanao. Naalala niyo po yung balitang yun, mga kabayan? Tapos biglang nag-react si Rimulya. Ayun, nagkabulilyaso na, mga kabayan. So maybe ito pong nangyayari ito pong nangyayari kay General Torre, mga kabayan. Napakalaki siguro ng impluensya ni John Vic Rimulya kung bakit nagkakaganito ang career ni General Torre. Diba kasi medyo nagkalabuan po sila, mga kababayan. So, what do you think, mga karabin natin? May kinalaban ba si Rimulya? Kasi malakas ang Rimulya kay kay President Bongbong Marcos Jr. At sinasabi nga ng ating mga kabayan, lahat po ng what Rimulya wants, Rimulya gets, pagdating po sa administrasyong ito. Diba? So, duda ako dito na mayroon talagang kinalaman si Rimulya dito Nagbigay-pugay sa kanya yung mga kasamahan niyang general at maging yung iba pang mga tauhan ng PNP mula sa iba't ibang units. Agosto pa noong nakarang taon nang hawakan niya yung liderato ng PNP. Pero hindi siya kaagad-agad na promote dahil nga hindi rin naman agad nagretiro yung pinalitan niya na siya dating PNP Chief Nicolas Torre III. Binigyan ka ng posisyon para magretiro ka na. Para maibigay na namin yung 4-star dito sa PNP Chief. Di ba? Ang tanga mo, Teng. Pakonsuelo bobo. Ikaw naman. Ka lang. O, di ba? Binigyan ka ng pwesto. Inalis kang for general, pinag-resign ka. Ang sarap mong pagkatawan, Torre. Tingnan mo, hindi lang yung mukha mo ang parang clown. So yan, mga kababayan, ano po inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.